Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay July 14, 2026, Tuesday na naman. At doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, kumusta po kayo? At mainit, traffic, pero maganda ang panahon. At maraming mga kaganapan. Pagdating ng umaga, naghahabol sa oras. Pagdating ng hapon, traffic. Ay hindi na po balita ang traffic. Lagi-lagi na lang yan. At ang mainit na mainit pa rin, ano? Ang pinag-uusapang isyu, yung pong mga kaganapan dyan po sa Senado dahil prosecutors, depensa, senator judges, tuloy-tuloy ang kanilang pasiklaban. Yung ating mga kababayan, napakarami pong sumusubaybay dyan, ano? Lalong-lalo na po yung mga nakabalandra sa legal na aspeto. Yung pong ating mga national agencies. Yung pong ating mga legal expert. Yung po mga legal, yung mga profesor natin sa law. Yung po ating mga, katulad po ng University of the Philippines, Ateneo, University of Santo Tomas, yung po yung mga kilalang mga, may mga kurso sa abugasya, no? At ganun din po yung ating mga nag-aaral sa batas. Yung mga law student natin, palagay ko, lagi silang nakakabang. Ano? In fairness, ano? Nung panahon ni Erap Estrada, halos na subaybayan ko po yung impeachment noon. Pero ngayon parang hindi na ako masyado, hindi ko na po masyado feel na manood na may impeachment trial na yan. Kaya Vice President Sara Duterte, kasi parang magtatapos pa po yan, October or November, pero ngayon ramdam ko na. Ramdam ko na ang magiging outcome yan. Pero ramdam pa lang naman yan. Ramdam pa lang naman yan. So marami pang mga araw ang dadaan. Marami pang mga magagaling na lalabas. Marami pang mga paikot-ikot na tatamasahin o palalabasin diyan sa trial. Ganon din po yung ating 21 senador naman. Naiibang kanilang mga tanong, ano? Lalo na yung mga tanong ni Risa Ontiveros, parang,
feel mo na tila pumapabor siya doon sa kabila. Pero sabi nga po, yung impeachment trial na yan, wala pong personalan o walang attachment, walang political motivation hanggat maaari, walang kampi-kampihan. Dahil ang gusto nilang pag-usapan is yung legality o validity nung impeachment, yung mga reklamo labang kay Sara Duterte. Katulad nung kung sakaling mabaliwala yung tungkol doon sa pagbabanta ni Vice President, yung mga libelos o ano pang pananalita na mabibigat na binitawan ni Sara Duterte, paano na lang yung mga susunod na kaso, yung maliliit? Baka yun ang maging batayan na yung mga threat na yan, grave threat. Baka mabaliwala na yun sa lower court, Dahil sa Metropolitan Trial Court, ang grave threat nasa MTC yan. Kapag hindi kinagat yung pagbabanta ni Vice President, ano ang magiging dating yan? Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Martes at ipapalabas po natin ang ating bagong-bagong correspondent reporter mula po dyan sa Masbate. Yung pong Mabuti News sa pamagitan po ni Mr. Cedric Yaga. Okay, so palabasin mo na po, Mr. Chairman. Okay, magandang araw sa iyo, Sir Gaspar Latam. Ganon din sa mga followers at viewers ng Paranaque Net Radio Worldwide. At ganon din sa viewers ng programa Media Patrol saka sa online Mabuti News. At ito po ang balita mula sa siyudad ng Masbate. Maring iginit ni Attorney Mario Fidel yung Danao, legal na tagapayo ni Punong Barangay Gibal Angostia ng Barangay Bapor, Masbate City. At naninindigang Vice Presidente ng Liga ng mga Barangay sa lungsod ng Masbate na walang anumang kapangyarihan ang sangguniang panlungsod na baguhin at patibayin o bigyan ng legalidad ang anumang resolusyong nagpapalit sa kasalukuyang pamunuan ng Liga. At para sa kabuuhang detalye ay bumisita lamang sa Facebook page ng Online Mabuti News. Ako po si Cedric Igbuhay. At ito po ang programang Media Patrol sa Paranaque Net Radio Worldwide. Ayan, so yan po ay mula po sa online Mabuti News sa pamagitan po ni Cedric Yagbuay. Yan po sa Masbate. Ayan, Masbate City, mariing giniit ni Attorney Mariano Pedilyang, Danao legal na tagapayo ni Punong Barangay Gibal Angostia ng Barangay Bapor at nanindigan Vice Presidente ng Liga ng mga Barangay Lungsod ng Masbate na walang anumang kapangyarihan ang sangguniang panlunsod na baguhin, patibayin o bigyan ng legalidad ang anumang resolusyon nagpapalit sa kasalukuyang pamunuan ng Liga. Ayon sa abogado, ang tanging batas na namamayani ay ang 2025 Constitution and Bylaws ng Liga na sumasaklaw sa lahat ng kabanata sa buong Pilipinas kabilang ayan, so tuloy-tuloy na po tayo, sir. Tayo po ay ongoing. Live po tayo dito sa ating
programang Media Patrol. Okay, so maraming salamat dito po sa tumawag na ito pong ating kasama na si Mr. Fernandez Ariel naman. Okay, so maraming salamat. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. At ito nga pong sinasabi na ito pong sa liga ng mga barangay ay tila nagkakaroon din po ng kusot o gusot yan po sa nabanggit na liga ng mga barangay yan po sa lalawigan ng Masbate. Okay, so pagpapalit sa pwesto, kung sakaling mapatunayang legal ang pagpapatalsi kay Pangulong Ano Nuevo, si Vice Presidente Angustia ang nararapat na pumalit ayon sa line of succession. Hindi siya maaaring tanggalin ng basta-basta. Paglabag ng karapatan, malinaw na labag ito sa due process at pag-abuso sa kapangyarihan dahil hindi man lang pinakinggan ang panig ng Kapitan Angustia at Ano Nuevo bago ipasa ang resolusyon. Ayan po, so bahagi po yun ng ulat ng ating kaibigan na ito pong si Cedric Yagbuay ng dyan po sa lalawigan ng Masbate. At siyempre po, regards po natin, ito pong mga kaibigan po natin yan sa lalawigan ng Masbate at gusto po natin ipalam na ang Masbate po ay sakop pa rin po ng probinsya ng Camarines Sur. So, baka alam ninyo, ang inyo pong lingkod ay Uragon din, ano? Ang Camarines Sur po yan is composition ng 5 provinces. Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Ayan, mabuti naman at nagkaunawan tayo. At ang Masbate po, ito po ay boundary na po yun ng Luzon. At ang Masbate po ay isa rin pong pangunahing isla na dinadaanan po papunta ng Visayas Region. Kaya po, kung sakasakaling magpatuloy po ang ating partnership with online, mabuti nyo sa pamagitan po ni Mr. Cedric Yagbuay, yung pong mga balita dyan sa lalawigan ay tuloy-tuloy pong mapapakinggan dito po sa dito po sa Metro Manila sa pamagitan po ng Philippine Digital Media Society Incorporated and of course po ng Parañaque Net Radio Worldwide at ng ating programang Media Patrol. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita dito po sa lungsod ng Parañaque, ano? At kahapon po ay nagkaroon po ng tinatawag na flag raising ceremony in the city of Parañaque at ito po ay pinangunahan po ng OSPAR 1 ng lungsod ng Parañaque na kung saan nagbigay ng ulat ang hospital director naman na ito po ay binabanggit niya na marami pa po siyang mga gustong maganap o mangyari sa ating hospital na kung saan ito naman po ay ikakaganda ng bawat ikakaganda ng serbisyo para po sa mga mamayan ng lungsod ng Parañaque. So ako naman po ay alam po natin na yung pong sa usapin ng kalusugan dito po sa ating lungsod ay talaga naman pong napakataas na po kung tutusin. Opo, pero ang problema ay hindi pa rin po nagiging sapat o hindi pa rin po nakukumbinsi ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa laylayan ng lipunan sa usapin po ng serbisyo ng kalusugan. Di ba? Dahil sabi nga po, yung pong mga bagamat bawat barangay may health center, pero sila po ay tila na pagkakaitan pa rin po ng mga serbisyong para po sa health center. Ganon din po sa ating OSPAR 1 ay may mga tinatanggihan pa rin at dinadala sa ibang ospital dahil sinasabi nga po nila ang ating hospital naman ay nasa level 1 pa lamang. Hindi ko masyado ito alam eh. At siyempre tayo naman po ay matagal na dito sa lungsod ng Parañaque. Malaki na po ang iniangat ng ating ospital dahil dati po ay may isa pa lang ang ating ospital, OSPAR 1 pa lamang.
Pero ngayon po ay may osparto na. Oh, di ba? May osparto na. Maliban pa po diyan, may additional pa na para bubuksan o matatapos yung pong hospital para doon po sa nagdadalang tao, ganun din po sa mga bata. In short, sa usapin po ng programa, ay halos package na po ito eh. May yakap card po tayo, yakap health, yakap PhilHealth. Mayroon pa po tayo ng tinatawag na health card, yung pong health, education, livelihood program. So, napakaganda na po ang programa ng ating lokal na pamahalaan. Ngayon, para po doon sa report ng hospital director naman ng Ospar 1, ito po ay ating pakikinggan. Mr. Chairman, Errol mo na yan. At bago po tayo mag-roll, regards po natin yung pong nasa online. Ito pong si Mr. Noleto Boylis ng Barangay Sun Valley. Go! Di ko na ano yung... Ayan. Kailangan lalo sa sarili mo, pero kung bumubo sa ospital ng Paranaque, sobrang plano para sa expansion ng ospital ng Paranaque. So ngayon, pinaninigan ko pa din at naniniwala ako na ang kawani ng ospital ng Paranaque ang pinakamalaki at ang pinakamagandang investment ng ospital. Hanggang ngayon, patuloy namin ginagawa ang mga programa para sa mga staff. Tulad ng mga seminars, lectures para sa professional development, activities at celebration kung saan nagkakaroon sila ng mga interaction. Tuloy-tuloy namin ginagawa ang basic customer care seminars at service with the smile activities. So lahat ng pasyente, lahat ng staff, dumadaan sa seminar nito, sa training, para matutunan nila kung paano makitungo sa kapwa nilang kawani at paano nila ipag-usap sa mga pasyente. Kasi kung maganda ang training nila, mas maganda ang servisyo na ibigay nila at bawas reklamo sa mga pasyente. Gusto ko rin kasi nangyari sa mga staff namin sa ospital ng Paranaque, gusto ko napapasok sila sa ospital ngayon dahil kailangan nilang kumita para sa kanilang pamilya, kung hindi parang gagawin nila yung pangalawang tahanan kung saan may harmonious na samahan at handang mag-import ng iba sa akin. Sa mga services ng ospital ng Paranaque, patuloy namin pinapalakas ang outpatient department. Actually, bukod sa ang ospital ng Paranaque, ang isa sa pinaka-kompletong subspecialist, meron tayong bukod sa mga basic na mga doktor, mga specialist, meron na tayong neonatologist, pediatric nephrology, pediatric pulmonology, medical oncologist, hematologist, rheumatologist as a vascular surgery. Meron din tayong psychiatrist, dermatologist, ophthalmologist, at ENT. Ay ang pinakabago natin ngayon is meron tayong interventional pulmonologist. Ang OPD natin ay nagsiservisyo tayo ng 400 to 500 patients per day. 400 to 500 patients per day. Kasi naniniwala ko na pag maganda ang OPD natin, ang outpatient department natin, mas tutulungan natin yung mga pasyente para hindi ma-admit. Sa katunayan, sa base sa aming census,
60 to 70% ng mga pasyente na admit ay hindi namin pasyente talaga sa ospital ng Paranaque. Mga ano yan, yung mga bagong pasyente, mga 60 to 70% sila, tumugon talaga yung sakit, pero hindi sila talaga alaga ng mga doktor natin. At 30% dito ay hindi pinapakita. Tiga mo yung lupa, tiga Cavite, usually may mga Laguna, at may mga Las Piñas. Sa kasalukuyan, bukod sa basic services ng level 1 hospital, ang hospital ng Paranaque 1 ay may malakas na sa dapat ito, pero tayo malakas na specialty at subspecialty clinics. Meron din tayong dialysis center, CT scan, tertiary level laboratory, meron din tayong endoscopy unit, at family medicine residency. Ang family medicine residency natin, ang pangalawang residency program dito sa Paranaque. Pero ito ang kauna-una ang traditional family medicine dito sa Paranaque. Actually, nasa second year na nila at accredited na sila ng Philippine Academy of Physicians. So as part din, meron din tayo ambulatory care unit under the family medicine para kahit sa gabi o kaya sa weekend, meron pa rin tayong outpatient department. At siyempre, meron din tayong ICU at neonatal ICU. So level 1 hospital, gumagawa sa OSPAR, kasi nihira pa rin sa mga level 1 hospital yung mga services. Gumagawa din tayo ng cataract surgery. Meron tayong, gumagawa tayo ng cataract surgery para hindi din tayo nagdidepende sa mga medical mission. Pero sa atin sa hospital pa rin lang, gumagawa tayo ng cataract surgery, piridian surgery, meron tayong retinopathy laser surgery, meron din tayong percutaneous endoscopic expostulation insertion. Yung insertion yung nilalagay sa tiyan na access. Actually, gumagawa. Gawin mo sa patong dalawang kasi interlogis para gumawa. Pero ako gumagawa. Meron din tayong humanoid procedures tulad ng arthrocentesis at intra-articular brain injection. Tumataas na ang sensus ng laboratory natin lalo sa mga nakakatanda. Ang mga presenting ng mga rheumatoid arthritis or osteoarthritis, pwede kayo pumunta sa ospital ng Paranaque para mag-inject sa mga kasukasuan ninyo. Pero hindi tayong hematology procedures. Actually, gumagawa tayo sa ospital ng bone marrow aspiration modules. Gumagawa din tayo ng AV fistula. Kasi since meron tayong vascular surgeon, ang ginagawa natin AV fistula, ang ito, yung permanent access sa mga nagka-dialysis. Lahat ng mga service nito ay libre. Actually, nakasinubilin pa rin OSPAR sa mga inpatient at yung mga nagtagawa natin outpatient o mga halos wala sa mga. So, ano ay naasahan natin sa mga susbukod sa mga nabanggit ko, ito ang naasahan natin last quarter this year hanggang first quarter next year. So, inaasahan namin pagkatapos ng Women's and Children's Hospital ngayong taon, once na matapos ang annex building namin, actually may mga na-approve na si Mayor Edwin sa expansion ng hospital. Bukod dito, nagpag-coordinate ka rin kami sa DOH Dr. Lester Tan at may coordination na rin sa City Engineering Office at sa Planning Office. So, expect natin ang expansion ng emergency room. Kasi malaki naman ang emergency room pero kulang pa. Kailangan ka rin mag-expand ang emergency room at kailangan din namin ipa-rehabilitate ang mga hospital. Kasi ginamit namin dating COVID facility
kailangan tanggalin, kailangan mas paringalin, nag-expand pa ang emergency room. May mga protocols na at may mga gamit na galing sa city at galing sa DOH. Makakapagbukas din tayo ng chemotherapy, infusion, and transfusion center. Dito sa center ito, hindi lang chemotherapy. Ito para sa mga patients na may biologic. Okay, so yung pong video natin na pinalabas, siya po yung direktor ng OSPAR 1. At sana, yung pong kanyang report or kanyang ulat ay makikita natin na tila may pag-asa. Dahil batay sa ulat na ang budget ng ating health department naman, mula sa City Health Office, OSPAR 1, OSPAR 2, at siguro kasama na yung mga daycare, more or less, aabot po ng 2 billion pesos sa loob ng isang taon. 2 billion na malutong-lutong, at ang kanilang mga empleyado sa OSPAR 1 is more or less 700. Ganon din po sa distrikto, more or less ay more or less mga 600 to 700 din po ang manpower ng hospital. At ang maganda pong palatandaan dyan ay bukas ang kaisipan nung nabanggit na direktor naman na sana ang main problem ng ating hospital ngayon ay hindi na po yung pasilidad, bagkos ay tila yung mga tao na mismong nasa loob ng hospital. At maganda rin pong palatandaan ang sinabi ng ating OSPAR director ay halos nadadagdagan na po ang serbisyong medikal ng ating OSPAR 1. So palakpakan po natin yan. Kung yan po ay nadadagdagan na, ang maganda pong palatandaan dyan ay pangat po ang ating ospital. Ngayon, yung pong ating mga kababayan na yung sinasabi nga po na nasa laylayan ng lipunan, yung talagang walang-wala, sana dagdagan niya rin po ang iyong pagpupursige na sana po sila ay talagang mabigyang pansin para hindi na rin po sila nagkakandumahumog na magpila doon po sa mga private health center, private clinic, dahil nasasayang din po ang kanilang pera imbis na pambili na ng bigas. Yun naman po kung pwede lang. Dapat bigyan nyo po ng priority yung ating mga kababayan na talagang kailangan ang mga pampublikong ospital. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, instead na sila po ay gumastos pa sa iba, kung pwede naman na matugunan ng ating mga pampublikong hospital, pwede naman matugunan ng ating mga health center, sana gawin nyo na.
Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:43 ng gabi. Dito lamang po yung sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide sa programang Media Patrol. So doon po sa ating mga kaibigan, pakinggan nyo po yung video ng ating media coverage team na kung saan ang ating pong ipinalabas ay ulat ng OSPAR Director ng OSPAR 1 ng lungsod ng Paranaque. So ito naman po ay binigyan din ng ating butihing Mayor Edwin Olivares na isa sa priority ng lokal na pamahalaan ng lungsod ay ang maayos na serbisyo sa usapin ng kalusugan, sa usapin ng health. Lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan na nasa laylayan ng ating lipunan. Palakpakan po natin. At bilang pagbibigay ng ulat, gusto pa rin po natin ipalabas ang video ng ating butihing Mayor Edwin Olivares. Mr. Chairman, ilabas mo na. Ating unang ginang, ang ating unang ginang, no less than ang ating First Lady, si Lisa Araneta Marcos. Siya po mismo ang nagbigay po doon po sa ating rice subsidy na pinamahagi po ng ating pamahalang nasyonal ng ating city, pati po ang ating po barangay, doon po sa ating mga vulnerable sector. At napakahilit na pagtangsa kanya ng ating constituent doon po sa ating po mamamahagi ng bigas na ito. Sabi nga po, bakit hindi lahat nabigyan ng ating pong bibig ng bigas? Bakit yung pong vulnerable sector po natin? Alam naman po natin itong energy crisis, lahat affected. Lahat po tayo affected, di ba? Dahil yung ating taas ang bilihin, yung pag-ating gasolina, kerosene, lahat po natin. Pero hindi naman po lahat tayo bigyan ng ating pamahalaan, lahat po ng ating mga biyahes. Like in Paranaque, there were 850,000 constituents all over the city of Paranaque. So, sino po yung mga vulnerable sector po natin na ulit-ulit natin sinasabi? Ito po yung unang-una na affected ng ating energy crisis. Yung ating mga jeepney driver, di ba? Affected po talaga kung kanilang pagbiyahe. Sino pa affected po natin? Yung ating mga toga at yung mga toga, yung ating mga tricycle driver, na habang sila po ay buwabiyahe, wala na silang maaaring take home dahil sa taas po ng gasolina. Sino pa yung ating affected na vulnerable sector? Yung ating mga isda na napapalakot sa dagat, kailangan ng gasolina, pagbalik wala na po compare. Pero sino pa sila po ng ating gobyerno na vulnerable sector? Yung ating mga corpus natin. Yung pampatawing pamilya po natin na nangangailangan talaga ng suporta at tulong ng ating pamahalaan. At sinama rin po natin dito yung ating mga solo parents natin all over the city of Paranaque. Kung ba't sa ito, sinama rin po natin yung ating senior citizen. Pero sabi nga po natin, hindi naman natin kaya ang lahat ng ating senior citizen na meron tayong close to 100,000 registered senior citizen all over the city. Kaya po yung talaga mga indigent, vulnerable, na yung mga social pensioner ang sinama po natin dito po sa ating po rice subsidy all over the city of Paranaque. At sila po yung mga iba po natin sinama, yung mga ating pong mga farm victim ng mga sunugan na binigyan po ng tulong ng ating bigas. Close to 35,000 po ang binigyan ng ating pamahalaan dito sa ating rice subsidy at magkakaroon po tayo ng third and fourth plans para makatulong po sa lahat po ng ating kababayan dito sa ating Luzon at Paranaque. Parang po natin po siya. Alam naman po natin, kapag pupapasok po ang July, sino po kasalubong po sa atin? Ang bagyo. Na handito po ang ating pong mga ahensya. Handito ang mga ibang opisina po natin para po sa ating augmentation ng ating pong plan of integration all over the city of Paranaque. Nandiyan po ang ating engineering, nandiyan po yung ating SEMCO, tuloy-tuloy po yung ating dredging na ginagawa sa lahat ng ating river. Makikita po nito ang yung ating mga backbone. Ano po yung ating mga dredging machine. Katulong nito natin dito ang MMDA at katulong dito natin ang ating sabihin para po yung flow ng tubig. Dahil po dito po sa taas, sa the second district,
going downward, going to the street, going to Paranaque River, to Manila Bay, tuloy-tuloy po ang paglilinis po at dredging ng ating mga river. Yung po natin ginagawa ito for the augmentation ng ating pong planting irrigation. Pero din po ang ginagawa po ng ating pong DRFO, katulad po ang ating limithan ng Balanga na meron po na specific na mga lugar po evacuation center at kung kailangan po natin ng preemptive evacuation, ang ating city ay ready po na gumalaw po immediately para ma-augment po natin at makagawa po tayo ng saving of life para bago po maging kung tunay na calamity dito sa ating syudad. Kaya rest assured, ang ating city sa puno ng bawat isa, ready tayong harapin ito mga calamity dito po sa ating resort ng Paranaque kahit po lahat ng tutulungan ang bawat isa dito po sa resort ng Paranaque. Gusto ko rin po ipaalam po sa inyo. Ayan, tapos na. Ayan, so yun po ay bahagi ng ulat ng ating butihing Mayor Edwin Olivares. At bakit ganyan ang kung masyadong akong tutusin, hindi talaga At dito po sa lungsod ng Paranaque, sa totoo lang, napakarami po ang serbisyo. Tulad po diyan sa usapin ng kalusugan na yan. Kung tutusin, kompleto na talaga. Pero, siguro, sa ating mga kababayan, kung gusto nyo magpalibre, magpa-restro doon po sa PhilHealth, libre na. Sa health card, libre pa. Ang dami-dami na pong libre, kaya hindi reason na hindi pa po kayo magpagamot. Hindi reason na hindi pa kayo lumapit doon sa health center. Hindi po reason na kayo ay hindi pa lumapit sa OSPAR 1 o kaya sa OSPAR 2 kasi kompleto na halos kompleto ang programa ngayon, yung mga nagre-reklamo na di umano doon sa scheduling, magpapagamot ka, i-schedule ka pa. Yun po ay isa sa mga nagiging problema dahil kung sa usapin ng emergency o sa usapin ng consultation, sa usapin ng outpatient, kung ikaw nga naman ikaw na mismo nakakaramdam ng hindi maganda, sabihin natin na kailangan mo na magpagamot, dumiretso ka doon sa ospital. Huwag ka nang tumawag para hindi ka na-schedule, di ba? Ganun siguro ang solusyon, di ba? Itong kaibigan natin na si Noli Boyles, di ba? Siya daw po ay magpapagamot sana, kaya lang i-schedule pa. Pagkatapos, yung ordinaryong gamot na hinihingi, tila wala pa. Kaya tila si Noli Boyles, tila nagkaroon ng trauma. Kaya sana doon po sa ating mga medical naman, yung po mga nasa OSPAR 1, OSPAR 2, wag tayo masyado mag-rely doon sa mga natatanggap natin na pagkilala. Bagkos i-rely natin ang ating serbisyo doon sa ating mga kababayan na sila naman talaga main objectives para kayo ay nandiyan, di ba? Hindi po kayo nandiyan dahil doon sa certification of appreciation, hindi po kayo nandiyan para kilalanin kayo, kundi nandiyan po kayo para magserbisyo sa mga mamamayan ng lungsod ng Paranaque, di ba? Yun naman po ang objectives natin kaya yung pong mga hospital na walang laman, yung mga hospital na inaalikabok, yung mga kwartong walang laman,
Eh baka pwedeng mabigyan nyo ng laman yan kasi sayang eh. Alam nyo naman, ang building, may maintenance yan, lumuluma. Eh kung palaging walang tao, sayang naman yan, sayang in short, kung may mga may mga kwarto naman yan na dapat tumanggap ng pasyente sa usapin ng hospitalisasyon, eh baka naman pwede nyo lagyan. Kasi kung magandang hospital, magandang mga natatanggap na pagkilala, pero yung pasyente naman, masyado yung nililimitahan araw-araw, sayang naman siguro. Dahil ang main target natin, hindi tayo magpasiklab, hindi tayo magpakilala, bagkos tayo po ay mag-serbisyo ng medical, gumamot doon po sa ating mga kababayan nangangailangan ng medical attention. Di ba? Pwede ba yan? Pwede ba yan? Hindi po yung puro forma. So doon po sa atin mga kaibigan, sana maunawaan nyo po ang aking sinasabi. Dahil yung pong ating mga kababayan, lalo na sa mga bata, sa may mga talagang may karamdaman, sana pumunta po kayo sa ating mga pampublikong ospital. Huwag po kayo magdalawang isip. At hanggat maaari, agapan nyo naman po ang inyong sarili. Hindi po yung pupunta po kayo kung hindi na kaya ng hospital. Kaya nangyari, ililipat kayo doon sa ibang hospital. So, ang maganda po dyan, habang hindi pa po malala, kayo po ay lumapit na para hindi po kayo matanggihan. Kapag kayo po ay tinanggihan na malakas pa po kayo sa kalabaw, problema na po yun. Ibang usapan na po yan. Dahil sinasabi po kasi ang ating hospital ay hindi pa po yung tinatawag na general hospital. Parang nasa first level pa lang yata yan. Lumalabas na yung pong mga na-aksidenteng malala at yung pong mga may sakit na malala ay hindi pa po most welcome ang mga ganyang sitwasyon, mga ganyang sakit sa ating hospital. Kaya hanggat maaari, sinat pa lang, pumunta na po kayo para hindi po kayo matanggihan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:56 ng gabi. Mr. Chairman, Patalastas Place. Paranaque, Metro, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa serbisyo ay sapat. Paranaque, Metro Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Paranaque, Metro, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa,
Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paul Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Ayan, ang ating Station ID Paranaque Net Radio. At ang oras mo natin ay ganap na alas 8:59 ng gabi. At malapit na pong magtatapos ang ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Huwebes, July 14. At magbibigay lang po tayo ng kaunting pananaw, diyan po sa nagaganap na trial sa loob ng Senado. Ang problema, yung pong ating mga senador, mga senator judges, kaya lang, yung pong si Senador Peter Alan Cayetano, ay tila namimilipit kung paano didipinsahan yung kampo ni Vice President Sara Duterte. So, total, marami naman ang nanonood dyan, marami naman po yung mga magagaling dyan, yung mga procedure sa trial. Talagang medyo nagkakaroon ng problema itong isang Cayetano, Parang hindi niya tanggap na instead na siya yung nasa harapan sa kinatatayuan ni Chis Escudero, siya po ay nandoon sa baba. Katulad po nung isang argumento niya na kapag may threat o may banta, hindi naman daw po na isagawa yung banta, so walang threat. Ay patay tayo dyan, Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, tila masyadong tumatagilid, siguro hindi pa ito makamove on. Nagkaroon na po sila ng sapat na bilang. Yung iba nakamove on na Si Senator Chis Escudero, move on na. Ito pong si Tisda Joel Villanueva, naka-move on na. Sila Robin Padilla na dati angas-angas, tila move on na. Nakikipag-participate na po siya dyan sa trial at nagiging magandang kanyang pananaw sa trial at sa kanyang mga tanong talagang pangmalakasan. Dahil bagamat Tagalog o Pilipino ang kanyang ginagamit, bagamat yung kanyang kakayanan ay hindi nakahirira doon sa kakayanan ng mga nag-aral ng abugasya, nagtapos ng abugasya, pero ang kanyang mga tanong ay tila pumapasok doon po sa panlasa ng ating mga kababayan, na tila sumisikat pa nga itong si Robin Padilla dahil sa trial na yan.
At sabi nga ni Robin Padilla, tayo ay pumukos na sa impeachment. Kung si Vice President ka ba ay nagkasala o wala. At pangalawa, tila naisip ni Robin yung kanyang magiging kaso di umano. Doon po sa pakikipagkotsebahan para makatakas si Bato de la Rosa, tila nagkakaroon ng panaginip si Robin na baka daw siya ay kasuhan ng ICC. Ngayon kapag siya po ay kinasuhan ng ICC, sumay pakabigatan po yan dahil madadala po siya doon sa dahig. Sana hindi naman po mangyari dahil sa Idol Robin Padilla naman mabait po yan. Mapagmahal po sa kanyang nanay naman. Ang sabi nga po ay tila hindi sanay ang nanay niya na siya po ay wala. Lalong-lalo na po ito pong si si kanyang may bahay na si Mariel. Lalong-lalo na hindi po yun sanay na wala si Robin. Kaya sana gayahin na po ni Peter Alan Cayetano na total na sa trial na yan. Ginawa niya na po ang lahat para makaupo bilang Senate President. Kaya lang para sa loob ng ilang araw lang. Diba? So sana yung pong trial, sa impeachment trial ni Sara Duterte, maging klaro na sana ang umiral yung pong talagang legal na argumento, legal na batayan, kung dapat po bang ma-impeach si Sara o hindi. Huwag na po muna yung kampi-kampihan, dahil kung kampi-kampihan lang naman ang magiging labanan, napakahirap po yan dahil tayo po ay nasa demokratikong bansa, tayo po ay nasa political na pamantayan naman. Nagkakaroon po tayo ng botohan, eleksyon tuwing 3 taon, 6 na taon. Kung puro na lang politika ang pag-uusapan, baka wala na pong marating ang ating bansa, lalong-lalo na po ang ating gobyerno. So, yun naman po ay isang pananaw lamang na kung saan kailangan po natin na magtulungan, hindi po yung puro politika na lang ang nagiging usapan. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng 9:05 na ng gabi. At tayo po ay magtatapos na. Regards po natin ang ating mga kababayan dyan po sa lugar ng partido area. Lalong-lalo na po yung nagbabangga ang mga politiko. Diyan po sa lalawigan ng Camarines-Sur. Lalong-lalo na po itong si El Rey Villapuerte na talagang hindi na maganda ang feedback dito po sa ating senador, sa ating gobernador na si Gobernador El Rey Villapuerte. Napakarami na pong bulyilyaso ang ginagawa po nito diyan po sa lalawigan ng Camarines-Sur. Sana yung pong mga Kamsur naman, taga-Kamsur naman, isip-isip na po tayo dahil hindi na po yun, hindi na po simpleng problema yan, Nagkakatotoo na yung sinasabi ng kanyang ama na si Luis Villapuerte na ito pong si El Rey Villapuerte ay walang kwentang anak. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Media Patrol. Bye-bye. Bye-bye. Paranaque, entre yo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalik.
Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam,